Bukas kaya ay MECQ na. Anyway mga paps, balik tayo sa ating RC kwentuhan. So meron akong isi-share mga paps regarding sa U-bend. Kasi ayos tayo ng fender o rear fender sa likod. Tinaasan natin ng konti sa pamamagitan ng pagdi-DIY mga paps. Yung dati nating U-bend na ginawa is minodif ko pa para mapakinabangan ko ulit sa susunod kong DIY na ipapakita ko sa inyo mamaya o ipapapanood ko sa inyo mamaya mga paps. Kasi mapapansin nyo na ang stock ng RC250 is mababa yung rear fender niya sa likod, di ba mga paps? So nagkaroon tayo ng time para magkalikot. So yun yung ating isi-share mga paps. Sa halagang 30 pesos mga paps. Masarap mag-DIY mga paps eh. Ang problema lang sa pag-DIY mga paps, kung halimbawa wala kang gamit para dun sa ganong i-DIY mo, minsan dun tayo nagtatagal eh. Maghahanap ka ng pwedeng gamit para dun sa ginagawa mong project. Wala akong pambaluktot ng tubo, so gumawa tayo ng paraan kung paano natin siya binaluktot. Tapos dinalala lang natin dun sa mga nagwe-welding. Good morning mga paps, ako si Hughes, nagbabalik. Nandito tayo ngayon sa may mini garage natin kung saan ako kadalasan nangangalipot. Minsan doon tayo sa isang bahay para mas maluwag. So ngayon, ito ang ating RC250 mga paps. Ang project natin gagawin o i-DIY ay itong U-bend kong ginawa. Itataas ko ngayon itong aking tapalodo, itong rear fender. Ito mga paps, ang ating DIY ngayon. Ayan yung mga gamit natin mga paps. Mga paps, nakikita nyo kung gaano karumi yung loob ng ating signal light. Ayan. Baka nakakalimutan natin na kailangan din natin ng linisin. So ayan mga paps, tinanggalan natin yung ating makikita nyo kung ano itsura ngayon ng ating RC sa may bandang likod. Bali ang ginawa ko is nilagari ko muna yung tubo, saka ko siya binaluktot. Pagkatapos mabuluktot, dinala natin ito sa may weldingan para masuportahan yung ating nilagari. Yan ang itsura niyan mga paps. Problema, walang grinder si Manong, so gagawin natin, kikili na lang natin yung pinag-weldingan para medyo kuminis ng konti. Yan. Pangalan natin mo kasing ayun, si Mang Eddie. Pops, nakuha na natin yung ating ginawang o DIY na U-bend. Kakabit na natin siya sa halagang 30 pesos. May U-bend na tayo, diba? DIY, walang grinder si Boss Eddie, kaya yan yung welding niya. So kaya kikikilo natin. Ang ginawa ko, Pops, diretso kasi itong aking U-bend. Ngayon baluktot na siya. Ang ginawa ko, nilagari ko na pa-letter B-cut kung patawagin. Yan. In-slide ko yung paglagari
para madali ko siyang mabaloktot. Ayan. Tapos saka ako dinala dun sa weldingan. So ayan, pinaweldingan natin. Kikiling ko na lang mga paps para maalis natin konting bukol-bukol. Mga paps, ito na lang kinaya ng ating power, mano-mano kikil para maalis lang yung konting bukol-bukol. So ito na, nakikil na natin, pipintura na lang natin mga paps. Bali tinanggal ko na yung ganito. Ayan, para may angat ko to. Plus dito ko na siya inalalay sa brace na to. Bali yung ginawa nating pag-DIY ng U-bend, inaas nga natin yung ating rear fender. Ito nga ating finished product mga paps. Nabaloktot na tong ating U-bend. Dati kasi pantay lang yan. Ayan, pantay lang halos yan. Tapos ito, nasa mababa yan, halos nandito. So ngayon tinaas natin ng konti. Para mas madali tayong magkabit ng gulong, magtanggal at magsalpak. Kasi nga, kung mapapansin nyo yung stop, tumatama pa yung gulong dito eh. So yan yung purpose ko kung bakit tinaas ko tong ating rear fender. U-bend natin, disalpak lang to. Hindi to naka-weld, nakasalpak lang. So pwede kong tanggalin anytime. Ayan mga paps.